Good morning, good morning. We are going to Autogoat. Makakarating tayo doon ng 7:25 in the morning. 8 o'clock ang call time. Tapos busy tayo today. Pupunta tayo sa altitude. Magta-taxi na lang tayo siguro. May mga orders tayo na hindi na gawa kasi nga sobrang busy. Chill ride in the morning with my Suzuki 125. Sa group page nagtatanong sila kung ano ba talaga ang magandang piliin, Access ba, Giorno ba, Beat ba, 125. Tapos may nakita ako dun na na Honda Beat ang na-mention niya. Sabi niya kung sa tipiran lang daw talaga, kung sa in reality naman talaga, kung gusto niyo nang matipid talaga, Honda Beat talaga ang nothing beats the Beat. Parang ganun nga, nothing beats the Honda Beat. Okay, yun lang yun. Kasi talagang matipid yun. Pero sabi sa isang nag-comment doon, mga pards, ang problem daw with the Honda Beat, pag long distance, sasakit daw yung puwet mo kasi nga makitid yung upuan, tapos hindi siya komportable pag tumagal na sa puwet mo. Ito naman kasing Access, komportable siya talaga. Pero syempre ako naman, based on my experience sa long distance, experience ko rin yung sumakit yung puwet ko, which is normal yon pag nag long distance ride ka. Kagaya nung sa Honda XADV ko, yung pumunta kami ng vegan, never ako nasaktan sa katawan, hindi sumakit yung likod ko, sobrang comfortable. Pero yun nga, napansin ko na syempre pag long distance lagi kang nakaupo, tapos syempre mayroon mga lubak-lubak na ipapump yung yung puwet mo. Sasakit talaga ang puwet mo dyan. Normal yun, normal talaga pag long distance, mga parts. Kaya isipin nyo na lang na pag bibili kayo ng motor, pag long distance, expect nyo na sasakit yung puwet nyo. Kung ang pipiliin nyo, ako lang tong based lang to sa, hindi naman sa experience ko kasi never ko naman na-experience yung Giorno. Never ko rin na-experience yung Beat, pero na-consider ko siya. At yung Sakin ko nga, okay, Agile, though never na-mention yung Agile dun sa grupo, ha. In fact, isa rin yun sa pinakamatipid na motorcycle. Sabi sa mga grupo na members, or sabi ng mga members dun sa grupo, sabi nila na ang Access daw is mahal yung mga accessories and parts, which is for me, mas gusto ko pa yung original na parts compared na magbibili ka ng mga aftermarket na parts na hindi siya Suzuki. Mas prefer ko pa yung mag-original ka na lang kaysa magbili ka ng mga third party na accessories. Iba pa rin ang original, mga parts. Sabi nila mahal daw ang accessories. Yeah, siguro. Siyempre pag original, mahal. Huwag mo lang i-compare sa Honda kasi ang Honda talagang mura eh. Pero ang Honda naman, marami siyang third party, marami gumagaya ng mga parts, marami ka namang makuhang fake. Yun ang problema doon. Yung akala mong original pero hindi. Kasi nga grabe ang demand ng mga parts sa Honda, kaya ang daming mga fake na lumalabas din. So pag matimingan ka na fake yung nakuha mo, edi delikado din pag nag road trip ka, di ba? So might as well get the original, kahit mahal, at least tatagal ng mas matagal. Honda Giorno talaga, to be honest, gustong gusto ko yung forma niya. Forma, oo, maganda talaga ang forma. Kaya ako siya hindi pinili, mga parts, kasi tempting talaga mag-upgrade doon. Based on my capability and my idea na lagi akong hindi ako makukontento kung ano yung makikita ko lang sa motor ko. Gusto ko kakaiba yung muka. So obviously ma-upgrade ko lang yung Giorno.
And nawawala tayo sa purpose natin na gusto natin ng matipid na motor. Kasi una-una pag na-upgrade mo yung makina nun, parang best pa yun eh. Pag na-upgrade mo yung makina, obviously tataas yung cost ng fuel consumption. Now, based naman dito sa Access, ayoko talaga galawin ang makina niya. Ayoko siyang galawin kasi for me, okay na ako dun sa pagiging matipid niya. Okay na ako dun sa fuel consumption niya na umabot siya ng 55, 50, ang pinaka-last ko is 47, mga ganun. Tapos okay na yun mga parts. Kontento na ako dun. Tsaka hindi naman ako masyado nagpapabilis ng takbo. Ito nga, chill ride lang ako. Kasi nga yung oras madali lang pala. Malapit lang pala yung oras dito sa akin. Yung Autogot malapit lang sa lugar namin. Isang diretso lang to eh. Kaya nga tayo bumili ng motor kasi gusto natin na mas matipid yung ating sasakyan. Kaya tandaan nyo lagi, ano pa talaga ang gusto nyo? Gusto nyo ng forma? Mag-giorno kayo. Or mag-fascio. Forma yun eh. Forma talaga yun. Pero ito kasi Access was built parang for two purpose. Forma, may forma din naman siya kahit paano. At the same time, fuel efficient. I think it was built for that. Pero kung gusto mo nang mag-build ka ng pogi ka, gwapo ka, lilingunin ka, tapos common sa dagali, mag-giorno ka. So sometimes you have to be wise in choosing what kind of motorcycle you want to have for your daily needs. Yan. Kasi kung pang daily mo talaga at gusto mo talaga na makatipid ka, ito okay na to eh. Hindi mo kailangan ng ganap ng iba pa. Pero kung gusto mo mag forma, gusto ko talaga formahan yung giorno. Pero naisip ko hindi worth it eh, kasi yung purpose natin is makatipid tayo parts eh. Depende kasi sa gusto mo. Kaya ka ba bumili ng motor dahil gusto mong paporma, or ang reason mo is mas convenient for you to go home, back to your place, or back to your office? Mga ganun lang. Yun lang naman nun ba? So pag-isipan nyo mabuti when buying a motorcycle. Pero when I went to Makina Moto, nakita ko yung Aura for the first time ng CF Moto. Napaisip ako. Sabi ko, kung nagdagdag ako ng 50,000, makakabili ako nun. Pero that's 50,000. Magkano brand nyo nito? 85? O another 50,000? 137 yun eh. O di magdagdag ka ng 50,000. Medyo masakit sa bulsa, pero gwapo talaga. Nakita ko yung Aura, gwapo niya talaga. As in, gwapo. Parang pinag-combine ng giorno at lambretta ang itsura niya. Ganun ang itsura niya. Pero nandun pa rin tayo sa point na kumusta naman ang spare parts niya, di ba? Kumusta naman ang spare parts niya? Kumusta naman yung after service niya pag masiraan ka? Ang mentality kasi ng Pinoy mga parts is paano kung ganun mag-isip eh. Yung paano kung masiraan ako niyan? Saan ako bibili ng mga parts? Syempre wala pa yun. Eh ang Suzuki kasi, ito kasi parang ang base talaga nito mga parts is yung Bergman eh. Eh ang dami na ng mga parts ng Bergman eh. Pero ito kasi yung upgraded version ng Bergman. So may nilabas ang Bergman na version 3 na yata yun. Sigurado yun na yung makina nito. Kasi binago na yun kasi ang daming issue ang Bergman eh. Ang naisip kasi natin lagi is paano ang parts niyan? O, diba? Pag sinabing ay mahal ng parts ng Suzuki, pero original yung makukuha mo, wala kang makuhang fake. Sa Honda ang daming fake dyan ha. Naka Honda Civic ako before.
Ang dami mong bili talaga aftermarket na parts. Kahit saan store ka pupunta ng mga auto parts, kompleto sila. Meron talaga sila for Honda. Anything for Honda, kompleto talaga sila. Yun ang disadvantage yan. Pag maraming parts kang available, may tendency talaga na may makuha kang lemon or fake parts. Yes, mura ang Honda, mura ang mga parts, pero mas gustuhin ko na lang yung original yung parts kaysa fake. Tama, di ba? Simpleng ano lang yan, simpleng analogy lang yan mga parts. Kasi mas gustuhin ko pa yung ganun kasi alam kong tatagal ang original. Hindi ako naglalagay ng mga fake parts sa mga motor eh. So original, di ba? Pero pag mga ano, ang maganda lang naman palitan mo dyan sa original is yung mga brake pad. May marami kasi mga brake pad talagang mas maganda kaysa sa original. Yan, mga brake calipers, palitan mo ng Brembo, nasa iyo naman yan, shock absorber, yan, magpalit ka mga ganyan. Pero yung mga inner parts na kailangan mo, hindi mo kailangan ng mga ano dun, Brad, mga fake. Mag-original ka na, kasi yun talaga original, swak na swak talaga yun. Ginawa yun for that purpose, ginawa yun na ganun siya talaga. Mahal, oo, pero solid. So yun yung ano, yun yung analogy ko. So if you really want to buy access, for me mga parts, sobrang happy na ako dito. Mas happy ako dito, to be honest, kaysa dun sa Vespa ko. Yes, that's true. Ang ganda lang talaga forma ng Vespa. Mga pangit dun, pupogi eh. Laging ko sinasabi yan. Natawa na lang yung iba. Yung mga pangit, pupogi. Mukha ka talagang mayaman dun. Saka lakas kumain ng gasolina. Yung parts kayo dun. May pa naman naglabas sila ng 180cc. Diyos ko. Tapos masabi pa ng mga ano, nasa isang page ng Vespa, bakit daw ang 100cc nung bumili siya, mabagal daw yung arangkada. Syempre, purpose mo naman nagka-Vespa ka, ayusin mo yung variator dyan eh. I-ano mo siya, i-tweak mo yung speed niya. Eh di gagastos ka na naman. Okay sana kung mabenta mo ng mahal, hindi eh. Kaya dito na ako sa ano, sa gusto kong motor. Practical, very practical. This motorcycle is very practical. The looks itself, hindi siya ano, hindi ka mabibitin sa looks. Lilingunin siya. O tinan mo, among all these motorcycles, may nakita ka bang access na gumagamit? O wala. Hindi siya common kasi. Tsaka huwag niyo isipin yung aftermarket na ano, na parts, mga parts. Suzuki to, matibay to. Matibay nga yung mga big bikes nila, how much more yung mga small bikes nila. So huwag niyo isipin yan mga parts. Tsaka ibang, sabi nila same daw ng makina ng Bergman, same issues. Hindi, magkaiba sila ng, same sila ng structure ng makina, pero ang alam ko merong binago dito. Baka yung bagong Bergman parang same sila ng makina nito. Yun yung 125 dun. Yung style kasi ng mga Honda mga parts, ganito lang yan eh. Yung Honda na Click na version 3, version 4, Diyos ko, ang binago lang dun parts, mga kulay lang ng fairings, tsaka yung gold na ano, na bit, na Click na pangalan. O di ba? Tapos wala daw binago, sabi ng nakausap ko yung kumuha. Wala akong binago. Style lang Honda yan eh, babaguhin lang yung itsura, tapos wala namang binago sa makina. Okay sana kung naglagay, ayaw ko lang kung may hazard sila, wala yata eh. Eto, may hazard na to eh. So wala ka na iisipin pa talaga. Kumpleto na to. Diba? Ito na, okay na to eh. Ito na yung para sa akin talaga. Kasi kung i-weigh ko talaga, naisip ko yung Click. Kasi kung tutuusin, first time ko rin siguro magka-Click kung in case na binili ko yun.
Yung version 4 nila maganda itsura eh. Itsura lang yung pinalitan. Sabi ng nakausap ko, wala silang binago dun. Siguro ang binago nila out of percentage, siguro mga 2% lang. Yun lang yun. Yun na yung fairings saka yung konting something inside. Yun lang yun. Wala daw silang binago. Sabi pa ng bumili, dapat talaga nag version 3 na lang ako, mas mura pa. Yun nga yun eh. Yun na, style lang Honda yun mga parts. Style lang Honda yun eh, kasi sa XADV, isipin mo ha, yung 2021 na model hanggang 2024 pareho lang sila. Kulay lang ang binago. Kulay lang. Saka yung parang strip na sa harap, yung parang nilagyan. Remember niyo yung Honda ko, kung alam niyo yung mga pinaggagawa kong video, nilagyan kong sticker sa harap, sa muka. Ganun lang yung binago nila. Walang binago talaga. Tapos ang presyo, ganun, minahal lang nila pa ng konti. O di ba? Fairings lang. As in. Yung 2021 tsaka 2024, parang pareho. At least mga 98%. Yun lang yun. Hindi ko inaano yung access, nililift yung access just because I'm using it. No. Obviously, meron tong disadvantage, hindi pa lang natin alam. Malalaman natin yan after 1 year or kung umabot man siya ng 1 taon sa akin. Pero syempre, feeling ko parang tatagal to eh. So kung pipili kayo ng kung tatanong kayo kung ano ba talaga ang gusto nyong motor, tanungin nyo sa sarili nyo. Mag-pause muna kayo, huwag kayo maging aggressive sa pagbili. Huwag kayo maging impulsive muna. Tanungin nyo muna. Checklist muna kayo. Lagay muna kayo ng checklist. Fuel efficient, number 1. Pack. Oh, check. Number 2. The looks, classic. Oh, the goods. Oh, the check. Number 3, availability of parts. Siyempre gusto ko dun original parts. Oh, huwag nyo na isipin yung mahal. Hindi naman sa pag gumamit ka ng motor nasisira lahat. Isang parts lang yung masisira dyan, and obviously maliit lang yun, diba? Pag gumamit ka ba ng motor, pag nasira yung isang maliit na bagay dun sa ilalim, masisira lahat? Hindi naman siguro. So maliit lang yung papapalitan dun, maliit lang yun. Tsaka better buy the original than the fake. Ano pa ba? So yun, yung looks, okay, classic. Tapos yung parts, okay siya. Kung mas gusto ko original, bahala kayo. Kung gusto nyo na mamahalan kayo, huwag nyo na isipin yan. Smooth ng makina, very smooth ang makina. To be honest, very smooth ang makina. Parang hindi hirap, okay? Hindi hirap yung makina. Probably because hindi ako nagpalit ng exhaust. Okay na sa akin yung exhaust ko. Ano pa? Upgrade sa panggilid kasi nahihinaan ka. Huwag ka mag-access. Huwag ka mag-access. Kung nahihinaan ka sa 125, then go for 150. Kung sa tingin mo looks lang talaga, di mag-aura ka. Magandang aura. To be honest, gandahan ako sa aura talaga. Ang ganda ng features, may TCS, both ABS, sa harap, sa likod, di ba? Saan ka pa? Yung safety features niya, full pack. Wala ka nang hahanapin pa. Nandun na lahat yung bibilin mo sa aura. Kasi ako wala talagang plano baguhin yung nito variator nito or panggilid na sinasabi. Wala akong plano talaga. Mas gusto ko as is lang siya. Tipid lang siya. Kasi yun ang purpose niya makatipid. So pag-isipan nyo mabuti, listan nyo lahat ng gusto nyo mangyari. Gulay board, yeah, sobrang the best ang gulay board nito mga parts. Oh, kaya ko pang iganon yung kamay pa ako. Ayan ko. Kasya nga yung mga backpack ko ditong malaki Tsaka yung yung compartment niya, kasya half face ng mga VRM, mga ganun, Rook. Kaya yan. Kaya sa loob ng ng compartment. Sana may natutunan kayo sa sinabi ko na practical lang tayo mga parts. Hanggang dito na lang mga parts. Hopefully nakatulong tayo sa pagdesisyon nyo sa pagpili ng motor.
Okay, always remember, stay safe, ride safe. God bless. Bye.